Right, Miss right. Melaine, H. And Marlon. Nabia, at saka Sir Marlon H. Nabia, at saka talagang pinagkatiwala nila yung kanta nila sa akin. Thank you po. Kay Sir Rock Santos po, siya po nag-produce ng, tsaka si Sir Roxy Ligigan. Yeah. Siya po Right. nag-pick ng Yeah, kanta. additional yun information Opo. na si Sir Roxy talagang pumili ng personal choice ni Sir Roxy yung kantang Kakayanin Kaya. Opo. Backgrounder lang kasi yung Kakayanin Kaya, part siya ng Himig Handog Top 50. So hindi siya nakapasok sa top 10. Sabi ni Sir Roxy, itong kantang to, yung Kakayanin Kaya, bagay na bagay kay May, mag-record mo na yun sa next album. And for sure, papasok to sa top 1. Of course, Diba? definitely. Salamat. Actually, I want to say thank you as well to Trisha Denise Campagneta, yung composer. Kay Sir Roxton for helping me through the process. Yeah, congrats. At eto naman, Sa nagpatanggap. bagong single niyo, Maymay and Edward. Kanya tanong ko, ano yung prosesong pinagdaanan niyo? Bukod dun sa voice lesson, yung pagbirit, kinaya mo. Pero yung kanta kasi may emosyon. Ano yung pinagdaanan mo namang proseso para mabigay mo yung emosyon ng kanta? Kasi hindi lang naman tono ang pinakita mo dun, pati yung emosyon. Para sa akin, hindi na ako ni Sir Rox, bago ka mag-record, dapat may hugot. Ano ba yung hugot mo? Tapos naisip ko na lang, first ko i-share to na yung Kakayanin Kaya parang nire-relate ko po siya dun sa kwento ng lola at lolo ko. Sila kasi may forever. Tapos, ayoko na. Go, may kayo. Go. Go, May. Kaya mo yan, Kakayanin mo yan, May. May yan ang kailangan namin, Maymay. Kasi, kasi yung first na kinaya ng lola ko, nung siya, yung love story nila kasi, yung lolo ko, may dalawang babae sa buhay niya, pipili siya. Yung lola napili ko. Yay! Buti na lang kasi hindi ako mabubuhay. Tapos noon, yung ikalawang kinaya niya naman, ay yung nawala ng lolo ko. Ayun. Kinaya niya. Yun po. Yun yung hugot ko sa kanya. The song, kahit maganda yung boses mo, you can't just sing the song. You have to make sure na you're putting some inspiration, may motivation, may emotion dun sa kanta na yan. So sabi niya, isipin mo kung sino, whoever can give you that emotion, tapos, yun po. Sino yun? Sino yun? Next question. So, sino nga yun? Sino inisip mo para... Siyempre, no one else. Oh, that leads me to ask, kasi kanina, pagdugtungin ko lang yung parehong sagot ninyo, relate dun sa kanta na si lolo mo pumili dun sa dalawa, Maymay. Opo. Kakayanin kaya na sabihin mo kay Edward na no one else siya lang? At hanggang kailan? Kaya naman po. Oo, kasi siya lang yung, hindi kasi isa po siya sa mga, isa siya sa mga lalaki na nakilala ko na sobrang, loyal, tapos walang bisyo, tapos matalino pa, tapos, tapos parang nakikita ko lang yung kuya ko sa kanya din. Tsaka gusto siya ng pamilya ko. Never pa kasi yung pamilya ko. Kasi maano sila. Di ba pag Pinoy, tingnan nga natin. Ganun. Kahit gwapo pa yan. Tapos gusto sila ni Edward kasi humble daw. Ganun, bait. Response lang po ni Edward sa sinabi ni Maymay. No response. Hindi lang. Bakit tumawa masyado? Hindi. No, syempre masarap sa pakiramdam yun. Kasi, it's one of those things na I never expected from Mike. Kasi kilala ko din yung pamilya niya, yung mama niya, yung kapatid niya. Actually, yung sa start, yung kuya niya, we weren't friends. We were like, parang kalaban kami. Parang ganun. We weren't comfortable. Now he's one of my best friends I have. So, masaya ako I'm very happy with where we are at the moment in our careers as well as where we are personally. Thank you very much.